Buong pangalan nito, Kagawad? Kagawad Lydia N. Cruz. N. Cruz. Opo. Saan po kayo nakatira dito? 1213 B. Rosada. B. Losada. Rosada. Rosada. Okay. Cruz din. Opo. Hindi ako Manila. Saan po kayo, taga dito po talaga kayo? Sa, kailan po, 1972 po kayo lumipat dito? Mga anong buwan po kaya? September, Marcelo yun eh. Opo. Saan po kayo pinanganak? Sa mas dati ako pinanganak. Ito na lang kami lumaki. After 1940 kasi ako, 1945 dito na kami sa Maynila. 1940, tapos 1945, dito kayo sa Maynila. Saan po kayo nakatira? Sa Tondo. Kasi father ko nagtatrabaho din sa Dr. Engapo sa Tondo. Ano po yung trabaho nito? Electrician, father. Tapos po, from 1945 to 1972, nasa Tondo kayo. Hindi. Okay. Umalis na kami doon. Opo. 1959. Opo. Gagalan lang kami kasi graduate ako sa Rizal School. Gagalan. Tapos po, pagkagaling po doon, Nag-asabi na nga kami. Taga dito po yung pangasawa niyo. Ano patay na? noong 1972 po kayo nag-asawa. Hindi. 1963. Kasi Opo. yun lang nagtrabaho ko. Tapos iba ba natira namin. Dito lang ako nakapili ng matagal. Kasi binenta yung bahay namin. Yung bago po kayo nalipat dito, saan po kayo nakatira noon? Sa ang dami ko na tiniran. Dito lang matagal kasi yung father ko kasi binenta yung bahay namin. Kanya-kanya kami magkakapatid eh. Opo. Pangalawa ako sa panganay. Ilan po kayo magkakapatid? 6. Pangalawa ako sa panganay. So, nung nag-asawa po kayo, nagbukod na kayo. Bukod-bukod na kami. Ilan po naging anak niyo? 4. Yung apat po na yun, hindi ka nung na yung mga anak mo. Yung dalawa, kasi yung dalawa, yung nakatira pa kami doon sa tumira rin kami sa Onyx eh. Pero sandali lang, dito kami nagaling. Yung dalawang anak ko, dito na pinanganak na dito na ng college. Tapos po, noong 1972, natatandaan niyo po kung anong buwan kayo lumipat dito? September. Anong September po? 1972. Yung, ano po yung Bago mag-martial law. Ano ba martial law? September 27. 21 po? Bago mag-27. Basta bago mag-martial. Natatandaan niyo po ba kung ano po yung itsura ng lugar na to nung una kayong napunta po? Hindi naman ganito pa. Tambakan ng basura. Tambakan ng basura. May nakalagay din. Eh, dati, dentista rin. Pangalan si Tonto. Hindi pa naman ako nagkagawa dito eh. Kaya lang, nakikita ko kasi nagkagawa. Ito, hindi mo talaga ang barangay mo. Nakapraso. Parang bodega lang. Yung barangay hall po. Tapos mga ilan po yung mga kabahayan dito? Mga kabahayan. Ito pa rin, kaya lang, nung magkasunod sa amin sa may kusada, doon sa may tubo, may tubong tawag dito eh. Kasunod doon. Ayan, lumipat sila, ayan, tubo rin yan. Yung basketball court. Yan ang lipatan, parang nag-spot sila. Pero ang pag-aaral niya sa ano yata yan, sa Nawasa, kasi yung tubo ng Nawasa nandiyan. Kailan po yung sunog na yun? Sa Galana. Mga 1975, 76 din. Ay, mga bata. Bago lang po kayo dito. Bago.
Tapos po, sige po, dati po itong bakanteng lote, yung dito po banda. Ito na. Ito. Bakante yan. Tapos saan po yung sinasabi niyong tambakan? Diyan din. Sa Ah, doon din po. niya, may mga damo pa yan. Tako na ng mga basura dyan. Itong kalye po na ito, ano pong itsura niyo? Ay, hindi pa yan ano, hindi pa yan simentado. Bumabaha talaga dyan. Nakasimento lang yan, parang muni, ano. Office yata yun. Hindi pa yan lang. Saan mo galing yung tubig na bumabaha? Masyado, saka yung mga drainage dito, hindi ganyan eh. Ang laki ng hinundag nito. Hindi ganyan. Kahit doon sa amin, yung tinitira ko, hindi nawawala ng tubig yun eh. Dati Nung po. ginawa yung karsada, wala na, oo, naayos na. Tsaka, yung mga ano nga mga ibang gobyerno, maganda yung kalinisan sa drainage. Parang ni Atiesa, lagi mo na ang drainage sa amin dito eh. Magsabi ka lang na, tumawag ka lang na ano, para dito, darating sila. Sa Maynila, pagka parado yung drainage mo, darating din sila. Hindi ko alam na ang Maynila lang umaano ng mga drainage nila eh. Pero pala sila sa sarili na ano, daanan. May matanong Sa galing sa barangay, inaano naman nila. Entertain sila. Matanong ko na, nung, kasi di ba hindi kayo dito nakatira noong una, tapos nung lumipat po kayo, ano po yung sinabi nyo na nilipat kayo dito, dun po sa dati nyo tira? Ay kasi, nung yung dati namin tirahan na yun, parang boarding house. Tapos kaibigan ko lang yung anak ng may-ari. Dati sila nagmiminte. Opo. Eh ngayon, nung ano, nakabili na sila ng ano, pag na sila, parang sa akin na rin. Yung may-ari naman nun, walang pakialam kasi imanahan yun. Imanahan yun sa ano, doon sa harap ng bumbero. Ayun dyan. Nung sinabi mo, sino po nagdesisyon sa inyong mag-asawa na lilipat? Lumipat po dito. Ako. Kayo. So, Kasi nung malapit nga sa eskwela. Yun po yung primary consideration. Kaya kayo lumipat dito. nagtatrabaho kayo pareho, Panahon na yun, nagpapababa. Mga anak nga nag-aaral. ano po yung trabaho ng asawa niyo? Dati siyang ano, sundalo sa Malacanang. Presidential guard. Presidential guard po siya. Kayo po, ano po yun? Sa optical ako. So PSD po siya. Nung nag-asawa kayo, naging mag-asawa kayo, ay yun na po yung trabaho niya. Nag-resign lang siya kasi sa ano siya, sa banda ng Malacanang, Presidential Guard Battalion. Maano siya sa pagtutuloy, talagang siya, nagkakatabaga. Ano yung tulad ng asawa niyo? So naiwan po kayo dito sa... After 6 years lang siya sa servisyo. Nung panahon po ni Marcos. Kung anong taon po yun, nag-resign siya. 1924 siguro. Mabait pa naman. Nung pumunta ko kayo dito sa lugar na to, nung pinakauna, nakita nyo bakbakan, talahiban, hindi mo ba kayo pinanghinaan ng loob? Hindi naman, kasi tahimik naman ang mga tao dito. Magaling sila kasi. Hindi nahirapan ang mga barangay. Hindi ang mga barangay. Hindi sila nahirapan yung mga chairman. Yung chairman, hindi naman siya eh. Kailangan na pang tatlo. Sigurado siya. Ito pa, tatlo na si chairman. Kailan mo kayo nagsimulang maging kagawad dito? 2001. Pala kayo ng kagawad. Dalawang ano pa kami, di ba? Na-extend kami. Tapos nananulat kayo. Tapos na kami. Last namin sir, baka namaan pa rin 2000. Yun ang last namin. Nung nalipat na po kayo dito, ano po yung sabi ng mga kakilala nyo na Pag tinatanong mo kayo noon, pag tinatanong kayo, saan kayo nakatira? Ano ang sinasabi niyo? Sa kusada ka ako, malapit sa lahat. Malapit sa sentro, malapit sa simbahan. Malapit sa lahat eh. Pwede mong lakarin papuntang Quiapo, papuntang Divisoria, kung gusto mo. Naglalakad po mo? Pag inabot ka ng traffic,
Ako pag inabot ng traffic, bumababa ako, naglalakad na lang ako. Yung sa Quiapo, pag pupunta ako sa Quiapo, pag umikot ka kasi dyan yung jeep, ang haba-haba, mag-shortcut ako sa Trapait. Papunta, nandun ako sa amin, mga wala pang 5 minutes, nasa bahay kami. Dati po nagka-traffic dito. Oo, ang ano ng traffic yan. Kahit po mga ano, Kahit hanggang ngayon, matraffic pa rin kasi yung nanggagaling sa Ayala. Nabanggit na po kanina na dati, hindi naman sementado ito, pero dinadaanan ng mga sasakyan. Oo, dinadaanan. At nagka-traffic na po ng mga time na Oo, yun. traffic pa rin. Kasi nagsashortcut sila na dito eh. Papuntang Ayala. Shortcut ko papuntang Ayala eh. Mas madali na kahit manggagaling ka at Pasay, shortcut ka nito. Ayala, pupunta ka ng Samparo, Yola. Ito, ito magkaan kaysa doon sa Nangkahan. Ikot ka lang po. Pwede dito ba? Shortcut din yun. Yung daanan ng truck, ako. Mga truck yung labasan, yung mga kapit truck, yung dumadaan sa Maynila. Kapag sinasabi pong Mendiola nanay, ano po yung karaniwan na sinasabi na? Naalala mo yung ano, gaya ko, naalala mo yung martial law. Parang ng martial law, nandiyan na kami. Magkaroon ng bodyguard. Ako, nandun ako. Hindi ko alam na. Nagpupuli ka ng takbuhan. Nag-uusyoso pa kami. Palibasa kasi yung mga presidential guard nyo, nakilala ko na dahil nasa Mr. Ito. Sumasama pa nga kami. Meron akong kaibigan na optometrist. Sabi ka, sumama tayo. Naku mamaya ako, tayo pag-aarin dyan. Saan po kayo nakapwesto nun? Nung Yeah, kudeta po yun. Ano po, di ba? Nandun kami sa ano? Yan sa inyong dola rin, nag-uusyoso nga eh. Tapos pero nung pumasok na, hindi na, uwi na kami, nakakatawa. Di ba? Nagkaroon na. doon mas nung martial law, naalala niyo po ba yung simula nun? Anong nangyari? Hindi, biglaan nga yun eh. Bigla na lang nagkaano eh. Kalapit kami sa Malacanang, hindi namin alam na magpupulita. Nagkagulo na lang, hindi pala pulita na yun. Kasi may bayaw pa ako nasa, kay First Lady, siya ang naka-assign kay First Lady sa bodega namin. Bodega naman sa kabila sa presidential park. Bodega yun si First Lady. Si First Lady Ineza. Oo. At ang Philip Gucci na binabantayan ng bayaw ko siya rin sa yung Secretary of State na kami sa Secretary niya. At saka ano yan? Wala lang yun eh. Yung bayaw ko, hindi niya nga alam na magpupulitan. Tama-tama nung magpulitan. Nagkasakit yung bayaw ko yun, binasok siya dyan sa Biocapo sa may nagtahan. Kaya lahat ng mga gamit niya, wala siya nakuha. Naiwan doon. Kasi sa Doon po sa opisina niya. Pinakabutega nga doon siya nakuha. Wala siya nakuha doon. Eh yung, paano niyo po nalaman na nag-martial law na? Ay, nasa radyo na lang. Sa radyo niyo po nalaman. Ano po yung... Nilinig kami. Ano po yung una niyong reaksyon nung nalaman niyo ano doon? Siyempre, may binatakot ka. Malapit ka sa Malacanang. Nakakatakot yun. Lalo nung yung inang yung mga partners. Andiyan ako yun. Ako Alin lang po? nagkabalilan yung mga partners na nag-ano. Nariyak kami yun. Nakakatakot talaga. Hindi ako. Ano po ang nakita niyo? Hindi ako manilog ng gusyoso. Ang tatakbuhan, nag-ano, may mga iba, may daladalang karito na sigatan na tinatakbo nila. Ewan ko ano yun. Basta ako, yung mga anak ko nakaitak sa loob ng bahay, ayoko silang palabasin. Tatakot ako yun. Mga ilang taong gulang mo yung mga anak niyo nun? Maliit ko sila nun eh. Maliit pa sila nun. Yung dalawang pinanganak ko dyan, hindi pa pinanganak. 1976 yun, sa 78 yun. Yung dalawa po na dalawang tito. Yun lang ang yung pangaray ko sa hindi ka naman talaga lalabas na yung mag-uusyoso. Kaya lang nag-uusyoso ng malakas ang buhay. Dahil nga nakita ko yung mga kakilala kong presidente. Kasi gano'n naman. Ano po yung natatandaan niyo po ba kung ano yung mga nangyayari
nangyari bago nangyari yung mismong yung sinasabi niyo nga? Wala akong ano na ano eh, kahit na labas-masok ako sa Malacanang. Kasi nga, dahil natin lang, isa mo lang, biglaan yun eh. Ano, malapit ako, namin ako. Hindi namin alam na pamahal siya doon, biglaan. Anong pagbabago ang nangyari dito sa lugar ninyo? Eh, mabuti naman yung mga siya, siyempre, takot na yung mga tao na may curfew. Anong oras na ng curfew na? Eh, ang curfew, di ba, hindi ko na pwede lumabas ng bahay pagkakot. Anong oras po yun? Natatanda niyo po kung anong oras yung sinasabi? Alas 12 yata, hindi ko na. Tapos, anong nangyayari? Tahimik naman. Okay naman nung mag-martial, oh. Siyempre, takot ang mga tao. Takot sila sa sundalo, papariling ka na lang. Na may umiikot ang sundalo dito sa... Oo, marami. Ah. Dito, lalo na naman. Pero wala naman mo silang ginagawa. Wala. Nag- Ano lang. Nagpapatrolya. Siyempre, malapit sa Palasyo. Walang kayong natandaang inaresto nila or... Wala. Yung mga nandun, ngayon, wala. Mga saan sa Mindiola. Sa food ng Mindiola. Ano niyo yung nagtitinda rin sa food ng Mindiola? Doon, ando daw sila. Kasi kabarangay namin yun. Yung eleksyon na kapanayan ko yung kwento. O ng mga nakita niyo. Meron doon sa tabi ng yan dito. May nagtitinda rin sa bago dumating ng tulay. Isito ng pulisyo, di ba? Apo. Yung mag-asawa po. Mag-asawa. Mag-asawa. May interview ko namin sa... Na-interview Sa Sabado pa po. Na-interview nga ano sila eh. Sa ano namin yun, sa ng barangay namin. Kasi sila, ano ron, sa apartment. Nag-interview yata yung asawa niya. Ngayon po, nung di nag-martial na po, kailan mo naalalang natapos yung martial? Kasi, Paano po niyo nalamang tapos na? Tapos na, wala na. ano year ba natapos ang Marcel? Hindi ko na maalala. Nung umalis po si Marcos, Ano yung year umalis si Marcel? 86 po. 1986. Wala po kayong masyado. Hindi niyo po napansin na Hindi na napansin kasi ano naman yun eh. Mas mainam nga nung martial law eh. Kala mo tayo ng mga tao, takot gumawa na kami. Oo. Sabi ko nga nun eh, balik ka lang yung martial law na yan. Talaga. Kung ganun din ah. Nangyayari. Pero sa ngayon siguro pag nag-martial law, hindi ganun. bakit po pa? Bukod po dun sa tahimik, merong curfew, ano pa po yung mga pagbabago na nangyari nun dito na sa tingin nyo kaya nyo nasabi na mas mabuti yung Yun nga, yung mga tao, hindi masyadong sa kalye, natatawag sila. Pag-abihan. So, dati po, wala pong tao sa kalye paggabi. Oo. Na pagkakalo na talaga. Stop. Ngayon nga, kahit may parang yung barangay namin, sa mga bangketa pa. Ngayon, iba na. Ano na, mas palaban ngayon ng tao. Gaya na. Mga lumaban lang naman nun, yung mga ano eh, mga farmers na hinagat nila ng hinagat. Natatandaan niyo po ba kung kailan po nangyari? Mga farmers, nagulat na lang nga kami kasi nasa loob kami ng bahay. Kagaran na lang eh, dumaknya. Yung tinitira kasi yun namin apartment, yung pasilyo yun. Pero gusto, akala din na dadaan pag pumasok pa. Wala nang daan, basta pasilyo lang yun na natin. So napunta po sa inyo? Oo, meron ng mga naliligaw doon na lang tatakbuhan, dala-dala yun. Ano po yung dala-dala? Mga nakapaa, dala-dala yung mga kinelas nila, dala-dala yung ano nila, yung mga bago nila, ewan ko ba. Ano pong ginagawa ninyo? Hindi naman namin nakarap kasi nakakapit sila ng mga sundalo. Kami kasunod silang pulis talaga sa sumusunod sa... Nakakatakot. Nahuhuli po ba? Nakita niyo yung nahuhuli? Wala akong nakita na huli eh. Kasi nagbago nga sila. Wala akong nakita na huli. Ano pong ginawa niyo May noon? mga kariton na nakasigaran. Sino po yung may hawak ng karuton? Sila, yung mga nagtatakbuhan. Ano yung nakita niyo sa karton?
May mga may sugatan na tinatakbo nila, nililipas nila. Tinatago nila para hindi sila galingan siguro ng mga sugari. Paano niya sabing may sugatan? Nakahiga, makikita mo na may dugo. Tapos po Mga nung, chinelas, walang mga tapos po nung nakikita niyo na nagtatakbuhan doon nga sa may pasilyo, ano pong ginawa niyo noon? Ay, nagsara kami ng pinto. May aso kami, ang ingay-ingay. Baka doon pumasok sa amin, doon naman magtakot yung mga mahabol sa kanila. Mga bata. Ang pinakatungkoy ko mga kabahayan. Hindi naman. Ano lang, sinusundan lang sila. May mga nakakasayata yung mga pamilya. Nakita niyo po yung mga humahabol sa kanila. Dahil nakikita mo, hindi naman yung mga gano sila, pulis. Nakikita mo, may maris na May hawak. May mga kapitbahay po ba kayong nagbukas ng bahay nila, no? Wala kasi kami doon, yung tatlong door bali, magkakapatid kami na nakatira. Kapatid niyo mismo. Kaya doon sila pinalalabas ng parang ako nakakatatlado. Nakakapal na kusyoso kasi nininervous ako siya. Ninervous mo. Yung po ba yung unang pagkakataon sa katagalan ng pagtira niyo dito na Oo. nagkaganon? Kaya ito nervous na nervous ako. Bonting sabihin lang na may rally dyan sa Mindiola. Ako, huwag na kayo pa akong makusyoso. Kaya, kayo naman dyan. Pag may rally dyan, kaya ako minsan na nagkakataon na mamamalengke ko sa Bustillos, may rally pa lang ako, umiikot ako. Kahit hanggang ngayon po, kapag merong mga Oo. dyan, umiikot pa kayo. Parang may phobia rin ako sa mga rally pa. Yung nangyari kasi magkaroon na yun, nakita naman sa TV, di ba? Isang yung mga nakatambay lang yung nag-usyoso sa nakadami, di ba? Meron po kayong kakilala na gano'n po? Wala naman, wala lang kita ko lang sa TV. Opo, na may mga tinamaan. Hindi ho yung mga kakilala nyo, nakikita rin sa TV ang nangyari dito. Anong nasasabi nila sa inyo kung nagkikita-kita ka? Akala nga nila na ano kami dahil alam nila malapit kami sa Mindoro. Yung mga kakilala niyo po hindi taga dito. Nakinaano sila, takot lang ako, hindi naman ako maliliga ako. Sa katagalan po ng pagtira ninyo dito, ano po yung mga pagkakataon na pupunta kayo doon sa Mindoro? O dito, sa kanya dito? Lagong mga malengke kasi doon sa Bustillos sa daanan, pupunta ka ng Jollibee, pupunta ka ng Chowking. Kasi pero, mukha ko po kasi mahilig sa Jollibee, Chowking. Pero noon po, ano po Dati yung... po. Ano po yung dapat? Wala. 2 years lang naman yan, mag 3 years lang. Dati po ano po yung nandun sa Jollibee at saka sa Jollibee? Ano po yan? Doon sa kabila, ano yun, may apartment din na dito ba? LRT, ilalim ng LRT, di ba? May mga May apartment doon. May apartment. May apartment doon. Tapos itong dito sa amin, ano ba? Mga ano lang, mga bookstore at saka mga dental supply. Opo. Iba na yun. Diba? Ano pa pong mga naalala niyong malalaking gusali dito sa... Dito sa amin. Sa lugar? Ano lang, ang malaki lang naman dito yan, Samsung, saka yung Department of Social Welfare. Kahit po nung dumating kayo dito. Oo. Nandyan na po yan. So, kung baga ho sa mga kung pag-uusapan ho yung kaanyo-anong barangay, ano ho yung matatandaan yung pinakamalaking pagbabago? Ayun na, mga nasimento na yung mga kalye, hindi na bumabaka. Saka, yung mga tao, medyo, parang na sila, malawak na ang nila, nalalaman nila. Kasi madalas nagseseminar sa barangay. Nagtuturuan sila ng sa panibilisan, sa madalas may sa barangay. At yung naglelate doon, yung mga ugnayan sa mga tao. Kailan po nagsimula yung mga ganyan? Buhat yung makaupusin ni Mayor Jensa. Kaya Atienza na po. Malaking bagay yun. Laging may sama sa masa, sa barangay, na tao. Parang yun. Yung galing mo sa Malacanang, may naalala mo ba kayong mga drama na galing sa Ang Malacanang? unang-una lang
naman na, nung parang kasi ni Marcos maraming programa yan, di ba? Yung Christmas, nag-distribute sila ng pagbag. Dito, Nandito po sa Oo, sa mga, hindi dito sa barangay, inaano nila yung barangay chairman, tapos, bibigyan nila ng ticket, pipila rin sa Malacanang. Nakasama po kayo. Oo, hindi lang ako pumipila doon, gawa nung pagpunta sa, sila nagbibigay ng ticket. Okay. So, hindi nyo na po kailangan pumila. Inuwi na lang, saka yung kasawa, di ba, sundalo ng pag may apel sa palasyo na, hindi ko alam dahil. Nakapunta po kayo. Oo. Makailang beses Iba yung ganyan ng Malacanang. Open yan. Tawid, labas-pasok ako dyan, tumatawid ako sa landing badge, yung landing badge na ngayon, bago ka makarating doon, naku, ilang ID, kahit anong ID pakita mo, hindi ka makakatawid na doon. Naalala niyo ba yung pinakaunang pagkakataon na napunta kayo ng Malacanang? Oo naman, kasi labas-masok ako dyan, may ID ako. Hindi po, nung pinakauna. Pinakauna. Pinakaunang pasok mo. Wala naman wala naman, lahat naman pwede pumasok nun walang ID. nung time po na nung nagkatrabaho ka po dyan. Saka yung Malacanang Clinic kasi nasa loob ng gate 3. Yung Malacanang Clinic, doon kami nagpapagulot ng mga bata. Kayo po dito, yung mga pamilya dito, pwede kayong magpagamot sa loob. Ngayon pa lang nga inalis yung Malacanang Clinic, panahon ni Gloria. Panahon ni Pero ang Gloria. laki ng pakinabang dyan ng mga mahihirap. Libre dyan libre yung gamot. Libre yung sa laboratory. Kahit nga araw-araw ako magpa-laboratory dyan, pwede. Ngayon, wala na. Yung clinic na ho yun ay simula ko nung lumipat kayo dito ay nandun na. Oo. Andun na. Matagal na. So talagang yung kumbaga, yung mga tao dito sa barangay na to, may ugnayan sa Malacanang. Hanggang pumupunta po kayo noon. Liban nung sa pagpapagamot, ano pa po ang ginagawa niyo sa Malacanang? Pag may pabigay ng mga tickets sa mga indigents, bibigyan naman sila ng bago. Panahon ni Estrada, nakakinig pa ako Unang-unang po ni Estrada, nagulat ako, nagbigay siya ng ticket dito ko po sa may. Yung dating Singyang Clinic, di ba ano na yun? Pisina na ng Office of the President. Dati ano yun? Singyang Clinic Hospital. Nung di ba no doon sa may namimigay o kailangan magpagamot, ano pong naalala niyo yung ginagawa niyo nung pagpapasok kayo ng Malacanang? Hindi naman, tayo nung namatay yung bayaw, kailangan namin magpapit na siya. Namatay na kasi yun Ang dami. Hindi lang makikita sa entrance, pero yung parang naman. Pagpasok niyo po, ganun pa rin. Ay, yung yung mga linawal, talagang nabago. Talagang pinaayos na yun. Pero, pinaayos lang, ganyan bolog lang. Pero sa dati na, Nakakapasok po kayo doon. Oo, nakakapasok. Hindi naman kasi din nakaintid nun Sa tingin mo, Hindi ko nga alam na darating ang panahon na maggaganyan yan. Yung ganyan kaintid na... sa tingin niyo bakit? Bakit po kaya? Siguro dahil nga sa mga madalas na hindi natatakot sila. Kung nakapasok naman talaga yan. Yung ano, di ba? May nakapasok yan. Kailan mo nakapasok? Sa naalala niyo? May nakapasok yan, di ba? Nagkagulo noon. Kailan pong sinong presidente? Kasi yan, Gloria nga. Ano kay Gloria na po? Nakapasok yan, di ba? Magugulat ka ang dami-dami ng nakabuwar dyan. May mga aso pa. Nung mga nauna pong presidente, may natatandaan ba kayo na nakapasok yung mga demonstrador doon Oo sa... na, okay naman kasi yan Hindi naman maigpid dyan Yung ngayon naman kasi siyempre mag-iipid si Presidente, dami na marami Ewan ko, bakit galit na galit si Dati Gloria? Kami nga, sabi ko, hindi naman nila kayaan matapos ang term. Kesa naman ganyan, rally. Tapos sasabihin nila, mataas ang gili, mataas ang... Gulo ko yung kasi ng gulo sa administrative.
Eh, buti nga yung presidente, nag-concentrate pa siya sa ano natin. Para naman makakonsentrate ang economic ano natin. Eh, gulo lang naman, di ba? Ay, yung mga dati pong mga rally, natatandaan niyo po ba kung ano yung panahon ko ni Marcos, o yung mga sumunod? Natatandaan niyo po ba kung ano yung mga Kasi estrada sinasabi? naman, walang rally, bigla rin ko lang yun, di ba? Bigla rin lang yung estrada, di ba? Bigla lang. Ulat nga rin. Nandito nga ako sa malapit sa Malacanang. Pero nagugulat ako, bigla na lang nagkakaroon ng rally, bigla na lang nagkakaroon ng food. Sa radyo mo na lang marinig, tsaka sa TV. So, dito po, kapag mga ganon, ganito, normal na, ano, Kasi wala mga ka. tao, natatakot sila lang pag may mga barilan sila nalilid. Gaya, di ba, may tora-tora pa rin. Sabi nila, Kaninang panahon po yan? panahon ni Marcos, may tora-tora pa nga rin. Wala ako dito nun eh. Ay, nasan po kayo no? Nagtrabaho ko ng 2004 hanggang yung lahat yung trabaho pa rin. 1998 hanggang 2004. Saan po kayo? Trabaho ko sa Hong Kong. Domestic lang. Sa Hong Kong po. Pero nung nabanggit niyo po nung panahon ni Marcos na mayroong tora-tora, Pinikwento na sa akin ng mga anak ko, nandun ako. Eh, panay nga ang ano ko rin eh. Panay nga ang panood ko sa TV rin eh. Yung mga amo, galit na galit sa akin. Hindi naman daw naaano yung mga anak ko. Sabi ko, malapit kami sa Malacanang, ano? ano po yung kinukwento sa iyo ng mga anak niyo? Yun na, yung may tora-tora pang araw dyan, morting pagkaan dyan. Sabi nila, totoo, ito malaki sa iyo. Ay, yung sa TV po, ano sinasabi niyo sa TV, natatandaan niyo? Sa TV, yung nagpagulo mo ng ano, akala ko kasama nga na nga yung mga anak ko eh. Sa mga anak niyo ba may mga sumasali sa mga rally? Kayo po, subukan niyo pong sumama sa Saksabi ko. Bakit? Ba't po? Mahirap na eh, sa edad ko ito, magsasali ka dyan, mahimatay ka dyan, matagalan ka dyan. Nung kabataan niyo po, nung... Kahit ano, seryoso lang ako. Pero pa ako sasali. Kahit bayaran ka ako mo dyan, di ako sasali dyan. Minsan na yung mga nagrarally dyan pupunta doon. Ba't kayo magrarally? Ano? Hindi lang nila alam. Yung pala mga binayaran lang sila. Kailan po ito na rally? Tagal na, basta yung may mga nagrarally dyan na lalo na mga taga-Pangulo. Hindi nila alam. Bakit sila sumasama dyan? Basta binayaran sila, pupunta lang sila doon. Kapag nanonood po kayo ng mga rally, pag sinasabi niyo pong nang-oosyoso, kayo ganun, saan po kayo karaniwan nakapwesto dyan? Nakakagulo kami. Pagka nagkakagulo, nagkakagulo, uuwi na nila. Ano yung mga napapanood mo sa rally? Ayun, yung mga nagkakagulo, hinaagad yung mga tao. Ano, marami dyan sa recto, di ba, nakakarating sila eh. Kabulan dyan, kala mo, ano, may shooting eh. Ano, Bukod po lalo sa na mga... martial law. Natatawa kami na ninenervous nun eh. Nakakagulat kasi yung mga pulis, mga Bukod po sa pulis, bukod po sa pulis, yung mga nagrarally, sino-sino pa po yung mga nakikita nyo na nandyan sa mga kusisera. Ang dami mga kusisera. Diyan na din, kahit naman hanggang ngayon, di ba? Pagka nabalitaan ang tao. Kaya yung mga ako ko pagka ako kasi yung mga teenager. Oh, huwag kayong pumunta ron ha. Tsaka pag may nag-rally na malapit ang eskwela nila, dahil ako yung araw dyan nag-aaral sa Sebastian. Eh, pinauwi naman sila eh. Saka yung isa, yung sa AB, pinauwi malapit sa eskwela. Ano po yung mga, kapag may rally po dito, ano yung karaniwan na nangyayari dito? Kasi malapit kayo doon sa sa... Wala naman, gaya na yung rally na yan. Wala, pinararaos lang namin, nakakaraos. Eh, wala naman taga-rito na sumasali sa rally yan. Wala mo bang pumunta dito at nagsabi, sumali kayo? Or Kahit nung parang sabi, ibang Flores yan. Wala, yung mga sinasabihan lang, oh, sumali kayo. Wala ako, gusto mo sumali kayo. Gusto mong mag-demand sa gobyerno. Pero yung mga sumasabi dyan, pero yung mga estudyante kayo, di ba, sa UP, against kayo dito yan.
Meron. Natatandaan niyo po kung ano yung mga sinasabi nila, ano yung mga issue dinadala nila, sa dami po. Kasi mahilig ako manood ng TV eh. Pinanonood ko sa TV, alam mo, balita. Pag balita na, hindi na nila nililipat. Alam nila, manonood ako ng balita. Ano daw, manonood ako, pero nakikita ko kung ano. At least na, sa mga Sa, kaya nga, mahal na araw, walang music. Sabi ng mga ako, walang news sa amin yan, TV, man. Diyan pa ako. Diyan. sa pagtingin nyo, yung mga ngayon kasi di ba parang bawal mag-rally pag may eskwela o weekdays. Eh, lalo naman nila pinagbabawal, lalo nagwawala ang tao. Buti ba, huwag mo ipagbawal eh. Hindi ang araw, hindi naman pinagbabawal. Ay, hindi. Ito mo si Mayor Din ngayon. Inaayaan niya makarating dyan sa Mindiola, di ba? Hmm. Lalo yung kaya hindi makarating ng Mindiola, nag-aagaran sila doon sa Murayta, sa Circle. So para ho sa inyo, mas mabuting Oo, pabayaan na lang. At least nakikita talaga kung sino yung nagrarally talaga. Hindi naman taga rito eh. Diba eh? Hindi naman, kung may papain lang, yung sinasabi nila, may papasok daw ng mga NBA, Ano pong, pero kung totoo naman yun. kanino niyo po naririnig yung mga gano'n? Sa di ba sa Jaro, talaga yung Sa Jaro. sa atin. Hindi po kayo naniniwala doon. Eh, wala po naman nangyayari ganun. Eh, pagpupota sa mga may napatunayan na daw yung mga lefties sa tumago. Wala pa naman. May nahuhuli nga sila, pero napatunayan na kayo. Yung balita lang naman. Kaya ako hindi ako naniniwala. Hindi po kayo naniniwala sa... Naniniwala ko kung pag nakita ko, sa nilipat ako makikita ko. sa pagkakaalala niyo mo, simula mo nung mater kayo dito, kailan mo pinakamalalaki yung mga rally? Ang malaki. Eh, yung pinakamalaki yung talagang Marcel. Talagang ang daming tao. Mga saan mo Yung umabot? recto hanggang Divisoria, abot yan. Recto hanggang Divisoria? Oo. Ang dami mo talaga. Ano ho yung mga nakikita yung mga estudyante po ba ito? Halo-halo yun. Ano? Hindi naman na-recognize. Ano na nga sila. Bukod po doon sa dami ng tao, ano po pa yung kaibahan ng rally noon sa rally ngayon? Kung dati maraming tao, ano, bukod po doon, ano pa yung nakikita niyo na? Eh, ngayon mas at yung mga tao. Mas nakakaluwa na lang sila siguro ng mga nakaluwa. Nakahaluan po sila. Eh, manggugulo mo ka ba kung may kasali kang bata? Tama na. Karamihan naman na nag-arali dyan, may sinalo pa sila mga bata, di ba? Pinagsalitaan. Siyempre, masasaktan yun. So sa opinion mo ninyo, eh mas mabuting walang batang sasama. Oo. Siyempre, kung totoo nga yung sinasabi nila na may nakapasok na gano'n, maggugulo, di kawawa yung mga bata. Saan po, sa inyong palagay po saan galing itong mga nanggugulo? Hindi ko alam, wala akong alam. Kasi hindi ko pa nakikita yung mga gulo-gulo dyan. Hindi naman talaga ako nag-uusyo-usyo pagka. Ano mo yung kadalasang ginagawa ng gugulo sa pagkakaalala niyo? Hindi ko pa naman alam, basta nakikita ko lang sa, di ba, yung mag-aagara na lang nila, magtutulakan, So, hindi po kayo naniniwala na yung mga kaya gumugulo dahil dun sa mga release na kundi yung sinasabi niyo po na meron pong mga nakakapasok sa hanay nila. Oo. Ano po yan? Napapag-usapan niyo po ba yan dito sa barangay? Or saan? Parang saan niyo po narinig yung mga ganyan? Mga opinion lang, pagka napapasok. Totoo ba kaya yan? Hindi naman, ako naman, hindi ako naniniwala at hindi ko nakikita sa sarili. Bali-bali talaga. Makita mo talaga. Wow. Sa mga ano po pala, mabalik po tayo. Kasi kayo ay nakapasok, labas-pasok po kayo sa Malacanang.
May nakita na po ba kayo sa mga naging presidente? Oo, si Marco, si Estrada, si Gloria. Panahon ng tagay niya sa Makapagal, naabutan ko eh. Si Gloria, ano pa yan, estudyante. Pero hindi pa po kayo nakatira nun dito. Ah, hindi pa. Opo. Saan niyo po nakita yung tatay niya? Nakapasok po kayo sa Oo. palacio. Dahil hindi naman nga may fit doon. Hindi naman kasunod-fit kayo. So kahit po nun hindi kayo taga rito talaga, pwede kayong mapunta sa Malacan. Oo. Panahon yung Makapagal, si Estrada, yung Marco. May okasyon po ba nung napunta kayo? Oh, yung minsan yung mga okasyon sa mga bata, distribute ng mga gift sa Malacanang Park. Nakatid ako no? Kasi di ba nung parang ni Marcos may mga nakatira ng mga sundalo doon sa Malacanang Park. Kasama po yung asawa niyo. Hindi naman ako nakatira doon, pero sa para. Sa Nakakapunta ako yung mga pamilya na sundalo. Doon po sa probinsya niyo sa Masbate po, may mga nakakausap pa kayo na kamag-anak. Nakawala na kasi yung mother ko eh. Mother ko sa galit. Maaga namatay yung mother ko eh. Pero naabutan pa po niya na nandito kayo nakatira. Anong Anong opo? Oo, 1959 namatay yung mother ko eh. Sa Bugalag sa nakatira. Doon na po. After kung mamatay yung mother nyo, hindi na ako kayo nakauwi sa probinsya. Hindi ko nga alam ang Masbate eh. Ay, hindi niyo na po natatandaan. Oo, kasi biro mo 1940 tapos 1945 parang panag-limit lang. Wala akong natatandaan. Yung asawa niyo naman po ay wala rin sa probinsya. Meron sa Bulacan. Sa Bulacan. Nauuwi po kayo sa Bulacan. Oo, nung araw. Ano pong sinasabi sa inyo, karunong sinasabi sa inyo pag nalalaman na dito kayo nakatira? Wala naman. Grabe pala kayo sa Malacanang. Ano po? Madalas may sila ng tulong parang na open pa yung Malacanang tulong. Madaming natulungan dyan, sasamahan ko. Kasi yung ultimo direkto na Malacanang clinic, mabalik naman. Hindi ka na kailangan pumila para kumuha ng parang. Dinidiretso sila doon sa kwarto ng doktor. Nakilala ko yung doktor. Yung mga retired daw, wala na kayo. Lumaki yung mga anak ko dyan sa doktor sa Malacanang clinic. Sa pagkakalam niyo, anong naging dahilan at pinalis ng klinika? Ang balita ko, sabi nila to, doktor daw dyan na binibenta yung mga gamot. Yun lang, balita ko natin. Pero wala naman sa akin yan. Wala naman ako nabalita ng benta sa akin ng gamot. Ano na ho ngayon yung klinika? Siguro, yung mga naiingit lang, gusto ko lang, ano lang, sinilaan yung mga nagbenta. Napaalis tuloy lahat. Sino na wala? Tayong mahihirap din. Dahil libre yun eh. Libre ang gamot doon. Sa pagkakalam niyo ngayon, ano na ho yung nangyari sa klinika? Wala na yan eh. Siguro, yung mga doktor naman kasi diyan, matagal na, nag-retire na lang, o binigyan na. Yung mga nurse, doktor, yung mga empleyado, nilipat na siguro sa mga ibang ng gobyerno. Inasign na lang, yung alam ko pa mag-retire. Gano'n naman eh, di ba, sa gobyerno. Pag inabolish yung sa i-assign na kung saan. Bukod po sa mga rally, ano po yung natatandaan yung ibang mga ginagawa po? Wala naman po. Or ito, bedros na mga inuhuli ng mga pulis, di ba? Marami. Inuulit nila na ng mga pulis. Dito sa barangay, mga pangyayari, Sa barangay namin, sa barangay namin, naliligaw nga rito yung mga snatcher, hindi pa tumatakbo. Kawawa sila pag nahuli ng mga tao na diretso sila sa presinto. May ugnayan naman ng mga barangay sa mga presinto. anong pong presinto ang pinupunta ng kanila? Press kami. Press. District 3 kasi ito eh. Saan po yung Niya sa Barbosa, at dito sa Central. Ang press, ang mismo dito sa Barbosa, pero dito sa Central Market.
Yung pa na itutulong. Ah, pag Yung nahuli. imbestiga pa lang, doon pa tuloy. Eh, matanong ko, kung meron bang nagbago dyan sa tulay na yan? May natatandaan ba yung nagbago? Or ganyan na yung... Oo, nagbago yan kasi wala pa naman yung LRT. Wala yung mga tindahan doon na, hindi naman tindahan yan, apartment yan eh. Nabiniba nila eh. Tapos yung yung statwa ni San Lorenzo, di ba? Na natatandaan niyo po kailan yun nilagay? Hindi ko matandaan. Pero mga 80s ito nilagay ng Clara. Si Clara Santos yan. Yung yung kahabaan mismo ng Mindoro, anong mga naalala yung pagbabago? Hindi, wala naman dati yung mga dyan. Walang Max yan, walang Jollibee, walang Xiaomi na yan. Pwede na, lalo na sa may sentro. Yung mga bakod po ng mga universidad, San Beda, ganyan. Kailan na ba talaga yung ayos nila? Ano yung iba, nagtaasal na. Saka yung lalo na yung mapa. Bulog yan na araw, mapa high school. Saka yung nila konsulasyon. Anong bulok? Ano yan eh? Lumang eskwela natin, ngayon na lang nabago, nag-isimento, dati kahoy yan. Yung mapa po. Yung mapa. Eh, yung mga pader po ng eskwelahan, natatandaan niyo po kung kailan itinaas yan? Hindi, bigla ako na lang nakita yan, matataas Ah, ganun na po, tumaas. Kami mga centrigate na sila, pero meron silang mga bangway. Dito sa Lako, dito sa Lako. Opo. Kasi may ano ron eh, may nagbabantay na sundalo sa gate doon ng Lako eh. Dati ho ba ay, ano ang nandun? Wala, mga ano lang. Daanan yun eh. Wala naman dati yung ano ron eh, yung bakal na gate. Eh ngayon may bakal na gate doon. Dati karsada yung na dire-diretso yung San Rafael, di ba? Kasada lang ho. Oo, walang gate Kahit doon. kung sino nakakapasok. Oo. Ngayon, di ba, may gate na mga sidecar lang ang pwede. Pero, hihingi ka pa ng paitulog doon sa mga sundalo ng pagwatyan. Mga gwardiya ng malaki. Oo. Ano nga nandun kasi yung Malacanang clinic dito sa, pagka may ano ka na, sasakay ka sa sidecar. Naiinis nga ako minsan. Siyempre, may sakit yung makikiusap ka pa rin sa sundalo ng kapasito. Eh, tignan naman nila kung anong klase yung nakasakay. Yung gaya ng bata ang dadalhin mo na may sakit. Makikiusap ka pa. Na nangyari po yun sa inyo? Oo. Sabi ko, ano ba naman kayo? Maglalakad ba ako ng bibig-bibig ko yung mga bata na doon sa clinic? Eh, malapit naman na. Kailan po ito? Ang tagal na. Nung may Malacanang clinic pa dyan, madalas ang makikiusap pagka yung nagdadala. Ano naman po yung sinasabi ng mga gwardiya? Minsan, may ibang kabait, madadaan ka naman, may iba, hindi talaga kayo. Ikutin ka doon dito sa Ligid. Di ba may gate din dyan, checkpoint. Tabi-tabi lang na kasi yung checkpoint dyan eh. Kailan po na ito yung mga checkpoint na yan? Buhat nung nung pagkatapos ng martial law, yung iba na ang presidente, nandiyan yan, tinanong na nila yan. Pero nung panahon po ng martial law, wala pa po. Wala yan. Doon lang sa gate ng Malacanang, doon lang may checkpoint. Gate 1, gate 2, gate 3. Kaya nga nung araw, malaya ka naman makakakita dyan. Yung jeep nakakadaan mo sa gate. Pwede ka bumaba ron, doon ba na? Sakay mo. Eh ngayon, hindi. Ngayon na. Hindi na siguro darating yung parang na okay kami Malacanang. Hindi ganun kahigpit. Sa tingin niyo po kaninong kasalanan yun? May dapat po bang sisihin kung Wala. bakit? Dumarating naman yung panahon na yan, siyempre na mga tao. Mga tao hindi masyan sa discussion. Yun lang naman ang nagrarally. Saka gusto maupo, gusto rin magpura. Yun naman ang inahabol nila, di ba? Paano nila paalis si Presidente kung hindi nila gusto magkurap din? Hindi ba nila naiisip? Highest position, bababa, magpapakababa siya. Isipin na lang nila. Kahit na anong ipataw nila dyan na hindi yan bababa. Ano pong tingin niyo doon? Hindi yan bababa. Ikaw man ang umupo sa position na yung bababa ka ba?
hawak mo lahat, buong Pilipinas. Eh si Era po, bumaba. Opo, bumaba po si Era. Eh, umano lang ang military, di ba? Subukan mo nilang anong military kay Gloria, bababa rin niya. Kumampi ang military ng kay Gloria, di ba? Tsaka si Cardinal Sin, lahat na halos. Babalik pa ba yun? Patay na si Cardinal Sin. Hindi na babalik yung mga panahon ko. Kawawa nga yung mga next generation ng mga kabataan. Dahil ba? No, dahil ganyan na kahit kaano, no? Mga paghahangad. Mga naghahangad lang naman yung mga ano yan. Umukan mo sila umupo, pag hindi puro kurasyo nilang gagawin niya. Mga tao. Dati po ba yung mga nagrarally, hindi ganun? Tingin niyo po hindi ganun? Hindi, ngayon na lang. Yung ngayon na Ngayon na lang. lang nauso yung mga ganyan-ganyan na kurasyo daw sa gobyerno. Ewan. Hindi ako kayo maupo, tignan ko kung mabibigyan nyo ng anak buhay, bibigyan nyo ng mababag, mga bilihin, bigyan nyo ng kabuhayan ng mga mahihirap, bigyan nyo ng pabahay ng mga mahihirap. Ang gagawin na mahihirap pa rin naman, diba? Nung nalang pagpapaupa sa bahay kami na experience namin yan, pagpapakalang bahay. Yung mga mayayaman, dati nagkaroon ng loob diba sa pagpapaupa, nawala yun. Hindi na sana ni President Marcos yung matagal ka na nangungupahan, lalo na't mayaman na magpapaupa sa iyo. Kung matagal ka na nangungupahan, kaya mong bilhin na yung inuupahan, ibigay na lang sa iyo na bayaran mo na lang hulugan mo na. Ngayon lang ganun, hindi ka na sa alam na alay. Ayos sa mga party na pag-iinit eh. Yung mga nangungupahan ka, diba? Ano, lalo tumihigit ka na mga laki na namin yung deposit. Saka paano? Kalaking deposit mo. Alam mo ang mga bayarin sa ilaw, sa tubig ngayon, hindi na, hindi ka mukha 50 pesos, 100 pesos, natataasan ka lang. Ngayon, libo na. Lalo na sa tubig. Hindi ko lang naranasan yung gano'n. Ngayon po nagpapaupa kayo? Hindi ba? Pag-alis apartment. Libo, hindi binabayad yun. Saan mo kukunin niya kung kumakain pa 3 beses maghapon? Ibabawasin mo. Lupa ka ng bahay, babayad ka ilaw, tubig, pagkain. Hindi ka kumikita ng malaki sa kakuha. Hindi mag-iisip ka ng magdakang maganda. Sa totoo lang, kami 3 yung naka-upload sa akin, mga anak ko sa manugang ko. Pinakapos pa kami. Nasa abroad pa rin po sila? Oo, sa Hong Kong lang naman. Nagpapadala niya sa akin ng 20,000 ng pang-gasto. Kasama na yung mga bayarin. Kulang yun sa tulong sa iba. Kasi yung pagkain na lang eh. Kung may magugutom sa mga bata, hindi kasama sa budget yun. Ilan po yung apo niyo? Ang apo ko 3, ay 4. Nasa iyo po lahat? Nagkakata, so nandiyan lahat. Oo. Tapos, kahit nung matanda na ako, at least may sweldo kami dito sa barangay, kahit na quarterly lang. At least nakakatulong, hindi na ako pabigat. So, kung idudugtong po natin, parang CSR po ninyo na yung mga nagpo-protesta noon, yung pumunta dyan at papalabas ng hinaing nila, eh parang wala naman nagagawa. Lalo lang nag-ilinod, diba? Hayaan na lang nila tapusin. Nanay, kung mapipiliin po kayo dati, tapos, na meron kayong option na tumira sa ibang lugar, gagawin niyo po ba? Oo. Kasi dito lahat, babayaran mo lahat. Bibilin mo dito eh. Kung may probinsya lang ako na malapit-lapit, ay inuwi ko na yung mga apo ko. Wala pa akong iisipin na babayaran mo na upang. So kapag meron po kayong probinsyang malilipatan, lilipat po? Oo naman. Ang tagal na. May ganun po. Masyado pang polluted dito. Ilabas mo lang nga yung apo mo na may naninigal mo dyan. Eh, mga sasakyan, mga sobrang yung sasakyan. Nung bagong dating po kayo dito, gano'n na po ba? Hindi Ganun naman, pero may masource yun. No? Mga sasakyan, ang dami na, mga motor. Lalo ng mga motor, ang dami na ng mga motor. Mas malakas din yung pollution mo.
Hindi mo ganyan na panang Mabalik ako dun sa sabi yung hindi natututo. Eh, sa tingin nyo, yung mga nagrarally, paulit-ulit din mo. Oo, yung nag-busy naman ba? Yung bayata dyan, binabayaran. Naniniwala ka ba dyan? Yan eh. Talagang pusa. Iniwanan mo ba yung gawain para mag-rally ka dyan? Maano ka? Ako sa dami ng trabaho ko sa bahay, di ko iwanan. Ipagpapalit yung mag-rally ko dyan, magpapayaran ako. Ito may mangyari doon sa mga apo ko na inaalaga. Di kulang pa yung binayad sa akin. Buti kung pagsali mo dyan, sige mayaman ka na, may lupat bahay ka na, wala ka na. Diba? Kaalupin ka na, sige, diyan ka na, wala ka na iisipin. Hindi, babalik ka pa rin, mas-worse ka, kung madisgrasya ka rin. Madisgrasya din yung iniwanan mo sa bahay. Dahil wala nagkabantay. Iisipin mo rin kasi yung sarili mo lang ang iisipin. Kung meron po kayong pagkakataon na may baguhin po doon sa mga nangyari sa inyo o dito po sa lugar ninyo, ano po yun? Ano, balik na lang. Mga sinili na biglang nagkaasin. Hindi na halos makakain ng masarap na yun. Wala kang pera. Ang araw, galungo. Bakit na nga? 10 piso eh. Eh, wala kang isang dami. Wait. Papalitan mo nga yung 1,000 mo sa umaga, wala na sa gabi yun. Oo, totoo. Yung kailan lang nag-share kami dito sa Marangay. Hindi mo sa pag-iayabang, 10,000 ilang araw lang. Naglalag yung mga araw, wala na. Yan, yun, nakita ko. Wala akong nabilito. Babayaran mo yung pagkain. Nakita-kita ko siyempre, bago ko mag-share mo, magpunta ka na rin. Pag may pera ka na, bayaran mo na. Hindi ka na makakaulit eh. Eh ikaw na, dahil kagawad ka nga, ano yung nakikita mo na pwede pang baguhin sa lugar niyo or yung nakita mo dati na gusto mong ibalik? Yung dito po sa barangay. Marami. Eh, hindi naman posible naman maibalik na yun. Bababaan yung mga sa pagkain. Karamihan naman dito, nahihirapan na pagpapuka. Yan ang dapat magkaroon ng go. Huwag naman nilang bibisitin yung mga nangungupahan na may hirap. Yung mayayaman nga, milyon-milyon ang inuutang nila, hindi nila papakulong, diba? Pero kung mahirap ka, yung nahuli na, alayan yung nahuli dyan sa rento na isang building, matagal nang nandyan eh. Ano pala, yung tabi ng ilaw niya, nakaw lang, buong panahon lang nila nahuli. Naipakulong pa nila yun. Papaupa, nagpapaano. Nakakaw yung kuryente. Eh, ikaw mahirap ka, pag ikaw nahuli ka na, wala ka na. Tulong ka na. Hindi na may babalik yung panahon na yun. Hindi na po. Kung hindi lang po maibalik yung panahon, ano yung hindi nyo nakakalimutan sa pagtira nyo dito? Yung palagi nyo maaalala. Sige, Ayan, yung Marshall. Yun po. Siyempre, lagi ko nakikita. Tsaka yung nangyari nga sa mga parameters. Nakita ko yung takbo. Nasaan po kayo nun? Nasaan kayo nun? Nasa, ano ko, sa loob lang ng bahay. Kasi yung bahay namin may, ano yun, may sampayan kami na natatanaw yung karsada sa labas. Kaya makikita mo yun ang tatakbuhan. Opo. Nandun ako. Eh, yung mga tao sa barangay ng mga kapitbahay niyo. Hindi naman ako lumalabas doon. Hindi na po kayo lumabas. Pag nagusyoso ako, pag may dumadaan parada, doon sasampao doon sa bubungan namin na yun. Doon ako mag-meeting eh. Doon po kayo pumupwesto. Eh, ano yun eh, natatanaw mo yung kali sa labas eh. Kaya sa lalabas ka pa. So, yun po yung naaalala niyo talaga. Yun lang. Hindi na talaga darating yung parang na
babagay. Wala na, pagpapahirap na. Pauwi na lang tayo lahat sa probinsya kasi dito lahat ang sisiksikan, di ba? Eh, kung may probinsya lang ako, umuwi na ako. Nung araw naman, nung nabubuhay pa ang father ko, umuwi siya sa probinsya. Ang pagkain doon, libre, ang bigas mo, ani, yung gulay mo, aanihin mo, yung butas mo, titingalain mo lang. Yung tubig mo, iigibin mo lang sa balon, malinis pa nun. Natatanda ko, yung lola ko nag-iigib sa balon, malinis ang sarap ng inom. Eh ngayon, mineral water na iinom mo, hindi pwedeng inumin yun nasa tubig sa lipo. Bibili, wala kang pambili ng mineral water. Pakuluan mo nga ngayon ang tubig, eh. Nasisira yung kan mga akral. Talagang mineral water. Wilkins pa. So, ano ba yun? Di ako nagdaan sa ganun. Buksan mo yung grito ng araw, pag wow na wow ka, iinom ka na. Ngayon, hindi mo pwedeng buksan ang grito mo na diretso kang iinom eh. Nasisira ang tiyan mo eh. Hindi ko nga naranasan yun, no? Kaya hindi na yun babalikin pa ng ganyan mo. Grito mo, buksan mo lang na iinom ka. Hindi ko na maintindihan ang panahon. Ano kayo nararanasan niyo ba ito? Okay. Maraming salamat po sa oras.